Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming kakwentuhan. Kumusta ang inyong mga puso ngayong araw? Handa na ba kayong tumawa, umiyak, at ma-in love muli? Narito na naman tayo para sa isang kwentong siguradong tatatak sa inyong mga damdamin. Madalas, hinuhusgahan natin ang isang tao base sa kanyang suot na damit o sa trabahong kanyang ginagawa. Sabi nga nila, ang mata daw ay madaling dayain ng kinangnang ginto, pero ang puso ay hindi kailanman nagsisinungaling. Paano kung ang taong inaapakan mo ngayon ay siya palang nag-iisang taong kayang sumalo sa'yo kapag bumagsak ka na? Samahan niyo ako sa kwento ni Sining at Haring. Ito ang Mantsa sa Uniporme. Huminga ng malalim si Sining habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa basag na salamin ng locker room. Hindi niya halos makilala ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya. Nawala na ang mamahaling makeup, ang maayos na buhok, at ang mga alahas na dati kasing kinang ng mga bituin. Ang natira na lang ay isang babaeng nakasuot ng kupas na asul na uniforme. May nakatagong cap sa magulong buhok at mukhang pagod na pagod kahit hindi pa nagsisimula ang araw. Kaya mo to, Ning. Para kay Papa. Para sa kumpanya. Bulong niya sa sarili. Pilit na pinatitibay ang loob. 5 taon na ang nakalilipas. Mula nang talikuran niya ang marangyang buhay ng pamilya Marilag. Matapos mamatay ang kanyang ina sa isang kahina-hinalang aksidente, pinili niyang mamuhay ng tahimik, malayo sa lason ng korporasyon. Pero noong 1 linggo, ang tawag mula sa ospital ang nagbago ng lahat. Ang kanyang amang si Don Agos, ang tanging pamilyang natitira sa kanya, ay nakomatose at ang huling bilin nito bago mawalan ng malay ay isang babala. May ahas sa kumpanya, anak. Iligtas mo ang imperyo. Kinuha ni Sining ang mop at timba. Sa sandaling iyon, hindi na siya si Sining Marilag, ang tagapagmana. Siya na ngayon si Ning, ang bagong janitress ng Imperyo Group. Paglabas niya sa lobby ng gusali, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin ng aircon at ng ingay ng mga takong na tumatama sa makintab na sahig. Ang Imperyo Group ay parang isang higanting palasyo ng salamin at bakal. Nakakahilo ang taas ng kisame at nakakabulag ang liwanag ng mga chandelier. Dati, naglalakad siya dito bilang prinsesa. Ngayon, isa na lamang siyang anino na nilalagpasan ng mga tao. Tabi! Tabi kayo! Paparating na si Sir Haring! Sigaw ng isang security guard na tila natataranta. Biglang tumahimik ang buong lobby. Ang mga empleyadong kanina ay nagtatawanan, ay biglang nagsitayuan ng tuwid, tila mga sundalong takot maparusahan. Mula sa umiikot na pintuan, pumasok ang isang grupo ng mga nakasuit na lalaki at babae at sa gitna nila, naglalakad ang isang lalaking may kakaibang aura. Si Haring Bagwis, ito ang unang beses na nakita siya ni Sining sa personal. Matangkad ito, makisig, at may mukhang kayang magpahinto ng trapiko. Pero ang mga mata nito, matatalim, walang emosyon, at tila sinusuri ang presyo ng bawat bagay na madadapuan ng tingin. Siya ang bagong CEO na itinalaga ng board habang wala ang ama ni Sining. Ang balita ay isa siyang corporate monster na walang sinasanto. Napatigil si Sining sa pagmamop. Pinagmasdan niya ang lalaki. Ito ba ang ahas na tinutukoy ng kanyang ama? O isa lang itong mapagmataas na hari sa sarili niyang kaharian? Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang empleyado na nagmamadali ang bumangga kay Sining. Ay sorry, di ko bayami mo. Sigaw ng empleyado sabay takbo palayo. Dahil sa lakas ng bangga, nawalan ng balanse si Sining. Ang hawak niyang timba na puno ng maruming tubig at sabon ay tumaob. Tila ba bumagal ang ikot ng mundo habang pinapanood ni Sining ang maitim na tubig na gumuguhit sa sahig, direkta sa dinadaanan ni Haring Bagwis. Splash! Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong lobby. Ang makintab at mamahaling sapatos na balat ni Haring ay naliligo na ngayon
sa maruming tubig. May ilang talsik pa ng putik ang tumama sa laylayan ng kanyang plansadong pantalon. Nanlaki ang mga mata ni Sining. Diyos ko po. Dahan-dahang yumuko si Haring. Tinitigan ang kanyang sapatos na para bang may nakita siyang patay na daga. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin kay Sining. Kung nakakamatay lang ang tingin, kanina pa, nakahandusay si Sining sa sahig. Anong ginawa mo? Ang boses ni Haring ay mababa, pero dumadagundong sa takot ang dibdib ng sino mang makakaririnig. Mabilis na lumapit si Sining, kumuha ng basahan mula sa bulsa ng kanyang apron. Sorry po, sir. Hindi ko po sinasadya. Nabangga lang po ako. Lilinisin ko po agad. Lumuhod si Sining sa harap ni Haring. Akmang pupunasan na niya ang sapatos nito nang biglang humakbang paatras si Haring na para bang nandidiri siya sa kamay ni Sining. Huwag mo akong hawakan, madiing utos ni Haring. Ang tono niya ay puno ng pandidiri. Alam mo ba kung magkano ang sapatos na to? Mas mahal pa ito sa buhay mo. Natigilan si Sining. Ang init ay umakyat sa kanyang mukha. Sanay siya sa hirap ng buhay sa probinsya nitong mga nakaraang taon, pero hindi siya sanay na yurakan ang kanyang pagkatao ng ganito. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw na, Hoy, ako ang may-ari ng sahig na tinatapakan mo. Pero naalala niya ang kanyang ama. Kailangan niyang magtiis. Pasensya na po talaga, sir. Ani Sining, nakayuko pa rin. Aayusin ko po. Hindi mo na maayos yan. Malamig na sabi ni Haring. Tumingin siya sa paligid, sa mga empleyadong nakatingin. Tila ba gusto niyang gawing halimbawa si Sining sa lahat. Ito ang problema sa mga taong mababa ang pinag-aralan. Wala kayong ibang alam gawin, kundi magkalat at magbigay ng perwisyo sa mga taong nagtatrabaho ng maayos. Kinuyom ni Sining ang kanyang mga palad sa likod niya. Ang kuko niya ay bumaon sa kanyang balat. Mapanghusga, mayabang, walang puso. Tina, tawag ni Haring sa kanyang sekretarya, hindi inaalis ang tingin kay Sining. Ipalinis mo ang sapatos ko at siguraduhin mong ibabawas sa sweldo ng babaeng to ang halaga ng pagpaparestore nito. Kung kulang ang sweldo niya, ibawas mo hanggang sa susunod na taon. Yes, Sir Haring, sagot ng sekretarya na halatang naawa kay Sining pero takot magsalita. Tumalikod na si Haring para umalis, pero bago siya makahakbang, narinig niya ang boses ni Sining, mahina, pero matatag. Hindi po nasusukat ang halaga ng tao sa presyo ng sapatos niya, sir. Huminto si Haring. Ang buong labi ay napasinghap. Walang sino man ang nangahas sumagot kay Haring Bagwis. Kahit ang hangin ay tila natakot humihip, dahan-dahang lumingon pabalik si Haring. Ang kilay niya ay nakataas, tila hindi makapaniwala sa narinig. Bumalik siya sa harap ni Sining, na ngayon ay nakatayo na at nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Wala na ang takot sa mukha ng dalaga. Napalitan ito ng isang klase ng tapang na hindi pa nakikita ni Haring sa sino mang empleyado. Nagkatitigan sila. Ang mata ni Haring na puno ng yelo at ang mata ni Sining na parang apoy. Ano ang sinabi mo? Hamon ni Haring. Lumapit siya ng kaunti kay Sining. Tila sinusubukan kung hanggang saan aatras ang babae. Pero hindi umatras si Sining. Ang sabi ko po, sir, humingi na ako ng tawad. Aksidente ang nangyari. Babayaran ko po ang danyo sa abot ng makakaya ko. Pero wala po kayong karapatang insultuhin ang pagkatao ko dahil lang janitress ako. Napatahimik si Haring. Sa loob ng ilang segundo, tila may hinahanap siya sa mukha ni Sining. Isang pamilyar na pakiramdam. Isang pamilyar na tapang. Hindi ganito magsalita ang isang karaniwang trabahador. May kung anong kakaiba sa babaeng ito, sa paraan ng pagtayo niya, sa paraan ng pagbigkas niya ng mga salita. Sa halip na magalit lalo, isang nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa labi ni Haring. Sa labi ni, matapang, bulong ni Haring. Tingnan natin
kung hanggang saan ang itatagal ng tapang mo. Inayos ni Haring ang kanyang coat at muling tumalikod. Let's go. I don't want to be late for the board meeting. Nagsimulang maglakad palayo ang grupo ni Haring. Naiwan si Sining na nakatayo sa gitna ng lobby. Ang puso ay kumabog ng napakabilis na parang sasabog. Alam niyang nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Nakuha niya ang atensyon ng taong dapat sana ay iniiwasan niya. Habang papasok sa elevator, lumingon muli si Haring sa huling pagkakataon. Nakita niya si Sining na pinupulot ang tumaob na timba. "Sir?" tanong ng sekretarya niya. "Tina." Seryosong utos ni Haring habang nagsasara ang pinto ng elevator. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. "I want her file on my desk before lunch. Alamin mo kung sino talaga ang babaeng yan. Dahil ang mga mata niya, hindi yan mata ng isang alipin." Padabog na inihagis ni Haring ang kanyang mamahaling leather folder sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ang ingay na nilikha nito ay tila isang kulog sa loob ng kanyang malawak at tahimik na opisina sa pinakatuktok na palapag ng Imperio Group. Lumapit siya sa bintanang gawa sa salamin na mula sa semento hanggang sa kisame. Tanaw ang buong kalakhang lungsod ng Hiraya. Mula dito sa itaas, ang mga tao sa ibaba ay parang mga langgam, maliit, walang mukha, at madaling tapakan. Ganoon ang turing niya sa mundo. Ganoon ang itinuro sa kanya ng kanyang karanasan. Sa mundong ito, kung hindi ka mga apak, ikaw ang aapakan. "Sir Haring, ito na po ang file na hinihingi niyo tungkol sa bagong janitress," mahinang sabi ni Tina, ang kanyang sekretarya, habang dahan-dahang inilalapag ang isang manipis na folder sa lamesa. Hindi lumingon si Haring. "Basahin mo." Ang pangalan niya po ay Ning Sining. Galing siya sa isang maliit na probinsya sa Timog. Wala siyang record ng kolehiyo. High school graduate lang po. Nakatira siya sa isang boarding house sa likod ng palengke. Malinis naman po ang background check. Wala siyang utang o anumang kaso. Pagbabasa ni Tina, humarap si Haring. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. "Iyon lang?" "Oo po, sir." Yun lang ang nakalagay sa kanyang aplikasyon. Kinuha ni Haring ang folder at mabilis na binuklat ang mga pahina. Isang simpleng litrato ni Sining ang nandoon. Nakatali ang buhok, walang makeup, pero mayroong kakaibang lalim sa kanyang mga mata. Kinuyom ni Haring ang papel. May mali. Masyadong malinis ang record na ito. At ang paraan ng pagsagot ng babaeng iyon kanina, sa lobby. Hindi iyon boses ng isang taong sa palengke lang nakatira ang buong buhay. "Sige na, lumabas ka na. At tawagin mo ang lahat ng department heads. May meeting tayo sa loob ng 10 minuto." Utos ni Haring bago muling humarap sa bintana. Sa loob ng boardroom, ang kapaligiran ay parang isang presinto. Walang sino man ang nangahas na mag-ingay. Nakaupo si Haring sa kabisera, pinagmamasdan ang mga report na iniharap sa kanya. Ang bawat pagkakamali, kahit gaano kaliit, ay tila isang malaking kasalanan para sa kanya. Ang budget na ito ay masyadong mataas para sa marketing. Sino ang gumawa nito? Tanong ni Haring. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Isang matandang manager ang tumayo. Nangangatog ang mga tuhod. Ako po, sir. Pero base po kasi sa market analysis. Hindi ko kailangan ng analysis na hindi nagbubunga ng profit. You're fired. Get out of my office." Putol ni Haring nang hindi man lang tinitingnan ang lalaki. Lalong binalot ng takot ang buong kwarto. Ito ang dahilan kung bakit siya tinatawag na hari ng kasungitan. Wala siyang puso pagdating sa trabaho. Para sa kanya, ang damdamin ay isang lason na nakakasira sa paglago ng kumpanya. Matapos ang 3 oras na puno ng tensyon, natapos din ang meeting. Lumabas ang mga manager na tila mga basang sisiw. Naiwan si Haring sa loob. Hinihilot ang kanyang sentido. Masama ang kanyang pakiramdam. Masyadong maraming sabotahe sa loob ng kumpanya. At alam niyang may mga taong tapat kay Don Agos
ang sumusubok na pabagsakin siya. Tumayo siya at lumabas para kumuha ng kape sa break room. Ayaw niyang utusan si Tina. Kailangan niyang maglakad para pakalmahin ang kanyang isipan. Ngunit pagdating niya sa tapat ng pintuan ng boardroom, nakabubukas lang ng mga janitor para linisin, napatigil siya. Sa loob, nakita niya ang babaeng janitress, si Ning. Nakatayo ito sa harap ng malaking whiteboard kung saan nakasulat pa ang mga financial figures na tinalakay nila kanina. Hawak nito ang kanyang mop sa kaliwang kamay, habang ang kanang kamay naman ay tila sumusubaybay sa mga numero sa board. Hindi siya napansin ni Sining. Nakita ni Haring kung paano dahan-dahang umiling si Sining habang tinititigan ang isang graph. Pagkatapos, kinuha ni Sining ang isang marker na naiwan sa lamesa at may isinulat na maliit na numero sa tabi ng isang maling formula na kanina pa pinagtatalunan ng mga manager. Kung gagamitin ang logarithmic growth, hindi ganyan ang lalabas na resulta, bulong ni Sining sa sarili. Bago mabilis na binura ang isinulat niya, gamit ang kanyang basahan nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Mabilis na tumalikod si Sining at yumuko. Pilit na itinatago ang kanyang muka sa ilalim ng cap. Pasensya na po, sir. Maglilinis lang po. Pumasok si Haring sa loob. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan at mapanganib. Nilagpasan niya si Sining at tinitigan ang whiteboard. Malinis na ito. Wala nang bakas ng isinulat ng babae, pero hindi nakakalimutan ni Haring ang nakita niya. Anong alam mo sa logarithmic growth? Tanong ni Haring, hindi tumitingin kay Sining. Pipo? Wala po, sir. Naririnig ko lang po sa mga nagmi-meeting kanina. Sagot ni Sining. Pilit na ginagawang paos at simple ang kanyang boses. Humarap si Haring sa kanya. Ang distansya nila ay halos isang dangkal na lang. Naamoy ni Haring ang amoy ng sabon at chlorine mula sa uniforme ni Sining. Pero sa ilalim niyon, may kung anong bango na hindi niya maipaliwanag. Huwag mo akong lokohin, Ning, sabi ni Haring, dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay para hawiin ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Sining. Ang isang janitress ay hindi basta-basta nakakaintindi ng financial formulas na kahit ang mga matatandang manager ko ay hindi maunawaan. Inangat ni Sining ang kanyang tingin. Sa pagkakataong ito, wala ang takot. Ang nakita ni Haring ay isang klaseng katalinuhan na tila pilit na ikinukulong sa likod ng mga matang iyon. Minsan po, sir, ang mga taong nasa ibaba ay mas nakakakita ng malinaw kaysa sa mga taong nasa itaas na masyadong nakatingala sa langit. Matapang na sagot ni Sining. Napakunot ang noo ni Haring. Ang bawat salita ng babaeng ito ay parang isang palaisipan na gusto niyang lutasin. Bakit ba siya naaakit sa paraan ng pagsasalita nito? Bakit ba tila ang kasungitan niya ay hindi tumatalab sa babaeng ito? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tito Dahas, ang vice president ng kumpanya, na may kasamang 2 bodyguard. Haring, kailangan nating mag-usap tungkol sa merger, bungad ni Dahas, bago napatingin kay Sining na may halong pangungutya. Bakit mo kausap ang basurang yan? Sabi ko naman sa'yo, masyado kang nag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay. Nakita ni Haring kung paano nanigas ang katawan ni Sining nang makita si Dahas. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay biglang nagbago. Mula sa pagiging matapang, naging puno ito ng galit at puot. Bago pa makapagsalita si Haring, mabilis na lumabas si Sining sa kwarto. Dala ang kanyang timba at mop nang hindi man lang tumitingin sa kanila. Pinanood ni Haring ang pag-alis ni Sining. Ang hinala niya ay lalong lumalim. May connection ba ang babaeng ito kay Tito Dahas? O may alam siya na hindi dapat malaman ng iba? Haring, nakikinig ka ba? Naiiritang tanong ni Dahas. Oo, nakikinig ako, sagot ni Haring. Pero ang kanyang isip ay naiwan sa mga numerong isinulat ni Sining sa board. At Dahas, huwag mo nang tatawaging basura ang mga empleyado ko. Sa kumpanyang ito, ako lang ang may karapatang magsabi
kung sino ang walang kwenta at kung sino ang hindi. Madilim na ang malaking bahagi ng gusali ng Imperyo Group, pero para kay Sining, dito pa lang nagsisimula ang kanyang tunay na trabaho. Hawak ang kanyang duster at isang plastik na itim para sa basura. Maingat siyang naglalakad sa hallway ng executive floor. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos ay tila umaalingaw-ngaw sa katahimikan, dahilan para bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kailangan niyang magmadali. Alam niyang sa oras na ito, karaniwang wala na ang mga gwardiya sa palapag na ito para sa kanilang huling inspeksyon sa baba. Tumigil siya sa harap ng isang pinto na may nakasulat na gintong plaque. Tito Dahas, Vice President. Dito nagsisimula ang lason, bulong ni Sining sa sarili. Ginamit niya ang master key na nakuha niya mula sa silid ng mga janitor. Sa isang marahang pikit, bumukas ang pinto. Pumasok siya at agad na isinarado ito sa likod niya. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa halip, ginamit niya ang munting flashlight ng kanyang luma at gasgas na cellphone. Ang opisina ni Dahas ay puno ng amoy ng mamahaling tabako at luma ng pabango. Agad na dumiretso si Sining sa malaking shredder sa tabi ng lamesa. Puno ito ng mga ginupit-gupit na papel. Alam ni Sining na ang mga taong may itinatago ay hindi basta-basta nagtatapon ng buong dokumento. Maingat niyang binuksan ang lalagyan ng shredder at kinuha ang isang dakok ng mga pinilas na papel. Sa ilalim ng liwanag ng kanyang cellphone, sinubukan niyang pagtagpi-tagpiin ang mga salitang nakasulat. Project L, offshore account, transfer, 50 milyong pesos. Nanlamig ang mga kamay ni Sining. Hindi siya nagkakamali. May malaking halaga ng pera na unti-unting nililimas mula sa kumpanya ng kanyang ama. At ang pangalang Project Lason na nakita niya sa isang sulok ng papel ay tila nagpapatunay sa babala ni Don Agos. Biglang napatigil si Sining. Nakarinig siya ng mabibigat na hakbang mula sa labas ng hallway. Papalapit ang mga ito sa opisina ni Dahas. Patay! Sa isip ni Sining, wala siyang oras para lumabas. Mabilis niyang isinara ang shredder at iginaya ang kanyang sarili. Sa ilalim ng malaking lamesa ni Dahas, ipinatong niya ang kanyang mop at timba sa tabi para magmukhang naiwan lang ang mga ito. Habang siya ay nagtatago sa dilim, pilit na pinatatahimik ang kanyang paghinga. Bumukas ang pinto. Bumukas din ang main light ng opisina. Dahilan para mapapikit si Sining sa sobrang silaw mula sa kanyang kinalalagyan. Nasaan na ba yon? Sigurado akong naiwan ko dito ang susi ng kotse ko. Isang baritono at pamilyar na boses ang nagsalita. Si Haring. Sumilip si Sining sa pagitan ng mga hita ng lamesa. Nakita niya ang makintab at itim na sapatos ni Haring. Ang sapatos na tinapunan niya ng dumi noong unang araw. Nakita niyang naglalakad ang lalaki paikot sa lamesa. Tila may hinahanap sa ibabaw nito. Halos hindi makahinga si Sining. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Kung matatagpuan siya dito, paano niya ipaliliwanag ang kanyang presensya sa loob ng opisina ng Vice President sa kalagitnaan ng gabi? Siguradong ituturing siyang magnanakaw o mas malala, espiya. Wala dito, inis na sabi ni Haring. Akmang tatalikod na ang lalaki nang biglang mahulog ang cellphone ni Sining mula sa kanyang bulsa. Tog, isang maliit na tunog, pero sapat na para mapatigil ang isang haring bagwis. Dahan-dahang lumingon si Haring sa direksyon ng lamesa. Nakita niya ang dulo ng mop na nakasandal doon at nakita rin niya ang isang anino na gumagalaw sa ilalim. Sino ang nariyan? Madiing tanong ni Haring. Lumabas ka dyan kung ayaw mong tawagin ko ang security. Alam ni Sining na wala na siyang takas. Dahan-dahan siyang gumapang palabas. Ang kanyang buhok ay medyo magulo at ang kanyang mukha ay puno ng alikabok mula sa sahig. Sir Haring, ako po ito. Mahinang sabi ni Sining habang dahan-dahang tumatayo. Nanlaki ang mga mata ni Haring. Ning, anong ginagawa mo dito sa loob ng opisina ni Dahas? Magnanakaw ka ba? Agad na umiling si Sining.
Kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Kailangan niyang gamitin ang tanging sandata na alam niyang hindi kayang labanan ng isang taong tulad ni Haring. Ang emosyon. Biglang yumuko si Sining at humikbi. Isang mahina at tila durog na hikbi. "Pasensya na po, sir. Patawarin niyo po ako," sabi niya. Habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak, totoong luha ito. Dahil sa sobrang takot at pagod. Pumasok po ako dito dahil nawawala po ang singsing ko. Iyon lang po ang tanging alaala ko mula sa nanay ko na pumanaw na. Akala ko po, baka nahulog ko habang naglilinis kaninang hapon. Napatigil si Haring. Ang galit sa kanyang muka ay biglang napalitan ng pagkalito. Hindi siya sanay na may babaeng umiiyak sa harap niya ng ganito katapat. "Sing-sing?" Tanong ni Haring. Ang kanyang boses ay hindi na kasing talim ng kanina. "Opo, sir. Mura lang po iyon. Gawa lang sa tanso. Pero para sa akin, iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pipatawarin niyo po ako kung pumasok ako nang walang paalam. Gusto ko lang po talagang mahanap bago ako umuwi." Lalong nilakasan ni Sining ang kanyang pag-iyak. Itinatago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Naglakad si Haring palapit sa kanya. Nararamdaman ni Sining ang presensya ng lalaki, ang init na nagmumula sa katawan nito. Akala ni Sining ay sisigawan siya nito o hihilahin palabas. Pero laking gulat niya nang makita ang isang kamay na nag-abot ng isang puting tela. Isang malinis at mabangong panyo. "Tumigil ka na sa pag-iyak. Nakakairita ang boses mo," sabi ni Haring. Pero ang paraan ng pag-abot niya ng panyo ay halatang laking vulnerabilidad. "Sabi ko naman sa'yo, napakakalat mong kumilos, pati sing-sing na iwawala mo." Kinuha ni Sining ang panyo, dahan-dahang pinunasan ang kanyang mga mata. "Salamat po, Sir Haring." "Nahanap mo ba?" Tanong ni Haring, umiiwas ng tingin habang hinihilot ang kanyang batok. "Hindi po. Baka po hindi dito nahulog," sagot ni Sining. Huminga ng malalim si Haring. Tiningnan niya ang kabuuan ni Sining. Ang liit nito kumpara sa kanya. Ang tila pagod na mga balikat at ang mga matang kahit puno ng luha ay mayroon pa ring ningning na hindi niya maipaliwanag. Sa unang pagkakataon, hindi janitress ang nakita ni Haring. Nakita niya ang isang babaeng nagdadalamhati, isang babaeng may pinoprotektahan. "Umuwi ka na. Gabi na," sabi ni Haring. Ang boses ay naging malumanay na tila isang bulong. "Ako na ang magsasabi sa security na huwag kang i-report, pero huwag mo na itong uulitin. Hindi lahat ng tao dito ay kasing bait ko." Bahagyang napangiti si Sining sa sinabi ni Haring. "Mabait?" Ang lalaking ito na tinatawag na bilyonaryong banta ay tinatawag ang sarili niyang mabait? "Bakit po kayo tumatawa?" tanong ni Haring. Muling bumalik ang kunot sa kanyang noo. "Wala po, sir. Ngayon ko lang po kasi narinig na tinawag niyo ang sarili niyong mabait," sagot ni Sining habang maingat na itinatago ang panyo ni Haring sa kanyang bulsa, ang panyong may nakaburda na letrang H. Umiwas ng tingin si Haring, tila nahihiya. "Umalis ka na nga, bago ko pa magbago ang isip ko at ipatapon kita sa labas." Tumango si Sining at mabilis na kinuha ang kanyang gamit. Bago siya lumabas ng pinto, lumingon siya muli kay Haring. Nakatayo lang ang lalaki sa gitna ng opisina. Tila malalim ang iniisip habang nakatingin sa kawalan. "Sir Haring? Ano na naman?" "Salamat po sa panyo at sa hindi pag-report sa akin," sabi ni Sining bago tuluyang lumabas. Habang naglalakad palayo sa hallway, hinawakan ni Sining ang panyo sa loob ng kanyang bulsa. Kasama nito ang mga pinilas na papel mula sa shredder. Nakakuha siya ng ebidensya, pero may nakuha rin siyang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang munting lamat sa pader na itinayo ni Haring sa paligid ng kanyang puso. Ngunit ang hindi alam ni Sining, habang papalabas siya ng gusali, may isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya mula sa CCTV monitor room.
Si Kislap Panganiban. Nakaupo ito sa harap ng mga screen, hawak ang isang baso ng wine at may isang mapanganib na ngiti sa kanyang mga labi. Masyadong malapit ang basurang yan sa haring ko, bulong ni Kislap, habang ang kanyang mga kuko ay kumakayod sa lamesa. Panahon na para linisin ang kumpanya simula sa yoning. Ramdam ang bagsik ng kalikasan sa labas ng gusali ng Imperyo Group. Ang hangin ay humahagupit na tila ba gustong tumpukin ang mga malalaking puno sa paligid ng lungsod ng Hiraya. Ang ulan ay hindi na patak-patak, kundi isang malakas na buhos na nagpapadilim sa paningin ng kahit na sino. Sa bawat kidlat na gumuguhit sa langit, tila nagliliyab ang buong syudad sa isang nakakatakot na liwanag. Sa loob ng gusali, abala si Sining sa pagliligpit ng kanyang mga gamit sa basement. Tapos na ang kanyang shift, pero dahil sa banta ng bagyo, tila mahihirapan siyang makauwi. Sa kabilang banda, si Haring ay kakaalis lang din sa kanyang opisina matapos ang isang nakakapagod na board meeting. Nagkasabay ang dalawa sa tapat ng elevator sa ika-10 palapag. Isang malamig na katahimikan ang namayani sa pagitan nila habang naghihintay na bumukas ang pinto. Si Haring, na nakasuot ng kanyang mamahaling coat, ay diretsyong nakatingin sa tapat, habang si Sining naman ay nakatitig lamang sa kanyang mga lumang rubber shoes. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong gusali. Dahilan para magkurap ang mga ilaw sa hallway. Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok si Haring at sumunod si Sining, na pilit na dumidikit sa isang sulok para hindi masagi ang lalaki. Pinindot ni Haring ang button para sa lobby. Habang bumababa ang elevator, naramdaman ni Sining ang bigat ng presensya ng lalaki. Ang bango nito ay humahalo sa amoy ng ulan sa labas. Isang amoy na maskulado, pero may halong lamig. Biglang naramdaman ni Sining ang isang kakaibang yanig. Kasunod nito ay ang isang nakakangilong tunog ng bakal na nagkikiskisan. Isang malakas na jerk ang naramdaman nila, dahilan para mapakapit si Sining sa railing. Tumigil ang elevator sa pagitan ng ika-6 at ika-7 palapag, at pagkatapos, tuluyang namatay ang ilaw, katahimikan, kadiliman. Tanging ang malakas na pintig ng puso ni Sining ang kanyang naririnig. Anong nangyari? Bulong ni Sining, ramdam ang kaba sa kanyang dibdib. Sir Haring. Hindi sumagot si Haring, pero sa gitna ng dilim, naririnig ni Sining ang isang mabilis at mabigat na paghinga. Hindi ito simpleng hinga ng isang taong naiinis. Ito ay tunog ng isang taong nalulunod sa hangin. Ginamit ni Sining ang flash ng kanyang cellphone para makita ang lalaki. Ang nakita niya ay malayo sa mapagmataas na CEO na nakilala niya. Nakasandal si Haring sa pader ng elevator, ang kanyang muka ay kasing puti ng papel, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang sariling leeg, tila ba sinusubukang kumuha ng hangin. Ang mga mata ni Haring ay naniningkit sa sobrang takot, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi kontrolado. Sir Haring, okay lang po ba kayo? Tanong ni Sining, mabilis na lumapit sa lalaki. Hindi ako makahinga. Masyadong masikip. Ang boses ni Haring ay halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan. Palabasin niyo ako dito. Please, ayoko na dito. Napagtanto ni Sining na inaatake ng claustrophobia si Haring. Ang hari ng kasungitan ay may isang kahinaan na tila ba tumutunaw sa lahat ng kanyang kapangyarihan. Agad na hinawakan ni Sining ang magkabilang balikat ni Haring. Malamig ang balat nito at basang-basa ng malagkit na pawis. Sir Haring, tumingin kayo sa akin. Dito lang po kayo tumingin. Mahinahong sabi ni Sining. Ang kanyang boses ay naging malumanay, tila isang awit sa gitna ng bagyo. Huwag niyo pong titingnan ang paligid. Sa mga mata ko lang kayo tumingin. Sining, hindi ko kaya. Mamamatay ako dito. Pagsusumamo ni Haring,
Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Hindi kayo mamamatay. Kasama niyo ako. Sabi ni Sining. Hinawakan niya ang kamay ni Haring at itinapat ito sa kanyang sariling dibdib. Damin niyo po ang paghinga ko. Sabayan niyo ako. Singhot. Buga. Singhot. Buga. Sa loob ng ilang minuto, sa ilalim ng malamig at madilim na elevator, tanging ang tunog ng kanilang paghinga ang maririnig. Unti-unting kumalma ang panginginig ni Haring. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakatitig sa mga mata ni Sining na nililiwanagan ng cellphone sa sahig. May nakita siyang isang bagay sa mga matang iyon, isang klaseng kapayapaan na hindi niya nahanap sa kahit anong kayamanan. Dahan-dahang napaupo si Haring sa sahig ng elevator. Hila-hila pa rin ang kamay ni Sining. Sumunod na rin sa pag-upo si Sining, hindi binibitawan ng lalaki. Pasensya na, bulong ni Haring pagkalipas ng ilang sandali. Ang kanyang boses ay puno ng hiya. Huwag mong sasabihin sa kahit kanino ang nakita mo. Wala po akong sasabihin, sir. Normal lang naman ang matakot, sagot ni Sining. Hindi ito normal para sa isang haring bagwis, mapait na sabi ng lalaki. Mula noong bata pa ako, ang dilim at ang masisikip na lugar ang nagsisilbing paalala ng pinakamahirap na parte ng buhay ko. Ikinulong ako ni Papa sa isang madilim na bodega sa loob ng 3 araw dahil lang sa isang bagsak na grado. Akala ko, doon na ako tatanda. Doon na ako mawawala. Natigilan si Sining. Sa likod ng lahat ng yaman, kapangyarihan at kayabangan ni Haring ay may isang sugatang batang pilit na nagtatago. Ang galit na nararamdaman niya para sa lalaki ay tila natunaw, napalitan ng isang malalim na pakikiramay. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Hindi na kayo ang batang yon, Sir Haring, mahinang sabi ni Sining. Nandito na kayo sa itaas. At ngayon, hindi kayo nag-iisa sa dilim. Handa akong manatili dito hanggang sa bumukas ang pintong ito. Upang maalis ang atensyon ni Haring sa kaba, nagsimulang humuni si Sining. Isang pamilyar na himig ng isang lumang oyayi, isang hele, na laging kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Ang malumanay na boses ni Sining ay tila isang haplos sa magulong isipan ni Haring. Dahan-dahang isinandal ni Haring ang kanyang ulo sa balikat ni Sining. Sa sandaling iyon, nawala ang CEO at ang janitress. Nawala ang pader na naghihiwalay sa kanilang mga mundo. Ang tanging naroon ay 2 kaluluwang naghahanap ng kapanatagan sa gitna ng bagyo. Sining. Bulong ni Haring, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Bakit parang kilalang-kilala mo ang pakiramdam ng mawalan? Hindi nakasagot si Sining. Paano niya sasabihing ang kanyang ina ay namatay sa loob ng kumpanyang ito? Paano niya sasabihing ang bawat sulok ng gusaling ito ay nagpapaalala rin sa kanya ng sakit? Bago pa man siya makapagsalita, biglang gumaan ang pakiramdam ng elevator. Isang malakas na beep ang tumunog at muling nagliwanag ang loob ng kabina. Unti-unting gumalaw ang elevator pababa hanggang sa marating nito ang ground floor. Ding! Bumukas ang pinto. Ang malamig na hangin mula sa lobby ay pumasok sa loob. Agad na napaayos ng upo si Haring at mabilis na tumayo. Tila ba gustong burahin ang lahat ng nangyari sa loob ng dilim. Inayos niya ang kanyang coat at muling isinuot ang kanyang maskara ng pagiging matapang. Ngunit paglabas nila ng elevator, hindi ang tahimik na lobby ang sumalubong sa kanila. Nakatayo sa tapat ng elevator si Kislap Panganiban. Hawak nito ang isang pulang payong. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at selos habang nakatingin sa 2 taong kalalabas lang. Nakita ni Kislap kung paano inalis ni Haring ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak kay Sining. Nakita niya ang bahagyang pamumula ng mga mata ni Haring at ang gulugulong uniforme ni Sining. Haring, anong ibig sabihin nito? Mataray na tanong ni Kislap. Ang kanyang boses ay puno ng lason.
Bakit kasama mo ang basurang ito sa loob ng elevator ng patayang ilaw? Lumingon si Haring kay Kislap. Ang kanyang muka ay bumalik sa pagiging seryoso. Nagkaroon ng aberya, Kislap, at ang janitress na ito ay ginagawa lang ang trabaho niya. Trabaho? Tumawa ng mapait si Kislap bago lumapit kay Sining. Dinuro niya ang dibdib ng dalaga. Ang trabaho mo ay maglinis ng sahig, hindi ang akitin ng fiancé ko sa dilim. Alam mo ba kung gaano kadumi ang hitsura mo ngayon? Bagay ka lang sa kalsada, hindi sa tabi ng isang bagwis. Gusto sanang sumagot ni Sining, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Tumingin siya kay Haring, umaasang ipagtatanggol siya nito pagkatapos ng lahat ng nangyari sa loob. Pero nanatiling tahimik si Haring, nakatingin lang sa malayo, tila ba ikinahiya ang sandaling naging mahina siya sa harap ni Sining. Umuwi ka na, Ning. Malamig na utos ni Haring, hindi man lang tinitingnan ang dalaga. Kislap, let's go. I need a drink. Pinanood ni Sining ang paglalakad palayo ng dalawa. Si Kislap ay nakakapit sa braso ni Haring, tila isang reynang nagwagi sa laban. Naiwan si Sining na nakatayo sa ilalim ng ulan sa labas ng gusali, basang-basa at may masakit na dibdib. Hinawakan niya ang kanyang bulsa. Nandoon pa rin ang panyo ni Haring, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito mabango. Amoy ito ng ulan, amoy ng luha, at amoy ng isang katotohanang mahirap tanggapin na sa mata ng mundo, siya ay nananatiling isang anino sa ilalim ng mga paa ng isang haring bagwis. Ngunit habang naglalakad palayo ang sasakyan ni Haring, nakita ni Sining mula sa rearview mirror ang mga mata ng lalaki na nakatitig sa kanya. Isang tinging puno ng pagsisisi at isang tinging nagsasabing, hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ang umaga matapos ang malakas na bagyo ay tila napakatahimik, pero para kay Sining, ang katahimikang ito ay nagbababadya ng mas malaking panganib. Habang naglalakad siya sa hallway bitbit ang kanyang mga gamit sa paglilinis, ramdam niya ang mga matatalim na tingin ng mga empleyado. Ang balita tungkol sa pagkakatrap nila ni Haring sa elevator ay mabilis na kumalat. At dahil sa mga paratang ni Kislap, ang tingin ng lahat kay Sining ay isang manggagamit na janitress. Sa loob ng opisina ni Tito Dahas, usok ng tabako ang bumabalot sa hangin. Nakaupo si Kislap sa tapat nito. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Hindi ko hahayaang lumapit pa ang babaeng yon kay Haring. May pagbabanta sa boses ni Kislap. Nakita ko kung paano siya tingnan ni Haring kagabi. May kung ano sa mga mata nila na hindi ko gusto. Ngumisi si Tito Dahas habang nilalaro ang isang itim na USB drive sa kanyang mga daliri. Huwag kang mag-alala, Kislap. Hindi lang ikaw ang gustong magpaalis sa kanya. Masyado siyang matanong. Masyadong mapagmatyag para sa isang hamak na janitress. Muntik na niya akong mahuli sa opisina ko kagabi. Anong plano? Tanong ni Kislap. Isang bitag na hindi niya matatakasan, sagot ni Dahas. Ngayong araw, magkakaroon ng random inspection sa mga locker ng mga janitor. At hulaan mo kung kanino makukuha ang nawawalang prototype ng bagong project ng kumpanya. Isang nakaw na dokumento na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Samantala, abala si Sining sa paglilinis ng conference room. Napansin niya ang pagdaan ni Haring sa hallway. Bahagyang tumigil ang lalaki at tumingin sa kanya, pero bago pa man makapagsalita si Sining, agad na umiwas ng tingin si Haring at nagpatuloy sa paglalakad kasunod ang kanyang mga bodyguard. Ang lamig ng pagtrato nito ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa puso ni Sining. Kagabi lang, umiiyak ka sa balikat ko, Haring. Ngayon, parang hindi mo na ako kilala. Sa loob-loob ni Sining, bandang 10:00 ng umaga, biglang nabulabog ang janitorial department. 3 malalaking security guard ang pumasok sa kanilang locker room, kasunod si Kislap at si Tito Dahas. Lahat kayo tumabi, sigaw ng head guard.
May nawawalang napakahalagang dokumento sa opisina ni Sir Dahas. May report na isang janitor ang huling nakitang lumabas doon kagabi. Lahat ng mga janitor ay nangatog sa takot. Maliban kay Sining, na natili siyang nakatayo ng tuwid, pero ang kanyang isipan ay mabilis na nagtatrabaho. Alam niyang siya ang puntirya ng operasyong ito. Simulan ang paghahalughog, utos ni Kislap. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sining. Isa-isang binuksan ang mga locker. Nang makarating sila sa locker na may pangalang Eneng, marahas itong binuksan ng guard. Inihulog nila ang lahat ng laman nito sa sahig. Ang kanyang lumang bag, ang extra niyang uniforme, at ang baunan niya. At doon, mula sa loob ng tupi ng kanyang extra na uniforme, may laglag na isang makapal na asul na envelope. Aha! Ano ito? Kinuha ni Kislap ang envelope at binuksan ito sa harap ng lahat. Ang Project Lason blueprints at may kasama pang USB drive. Napasinghap ang lahat ng nakasaksi. Tumingin si Sining sa envelope. Ito ang dokumentong hinahanap niya, pero alam niyang hindi siya ang naglagay niyon sa kanyang locker. Hindi sa akin yan. Matapang na sigaw ni Sining. Ngayon ko lang nakita ang envelope na yan. Sinungaling! Lumapit si Kislap at malakas na sinampal si Sining. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Nahuli ka na. Magnanakaw ka pa. Akala mo ba maluloko mo kami sa pagdadrama mo sa elevator? Isa ka palang espiya. Hinawakan ng dalawang guard ang magkabilang braso ni Sining. Pilit siyang nanlaban pero masyado silang malakas. Dalhin siya sa lobby. Ipakita sa lahat ang tunay na kulay ng babaeng ito. Utos ni Tito Dahas. Kinaladkad si Sining palabas ng department hanggang sa marating nila ang malawak na lobby ng Imperio Group. Eksaktong pababa rin si Haring mula sa kanyang opisina kasama ang ilang board members. Napatigil ang lahat nang makita ang eksena. Haring, tingnan mo ang janitress na pinagtatanggol mo. Sigaw ni Kislap habang iwinagayway ang asul na envelope. Nahuli namin sa locker niya ang mga nawawalang dokumento ng Project Lason. Pinagnanakawan niya ang kumpanya mo. Tumingin si Haring kay Sining. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat, pagkalito, at unti-unting napalitan ng matinding galit. Lumapit siya kay Sining. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapakayanig sa sahig. Totoo ba ito? Mababa at mapanganib ang boses ni Haring. Sir Haring, makinig kayo. Itinanim nila yan. Hindi ko gagawin yan sa kumpanyang ito. Pagmamakaawa ni Sining, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit, na makitang hindi naniniwala ang lalaking sinubukan niyang protektahan. Itinanim? Tumawa si Tito Dahas. May CCTV footage kami na pumasok ka sa opisina ko kagabi, Ning. Huwag ka nang magkaila. Hinarap ni Haring si Sining, hinawakan niya ang panga ng dalaga at pilit itong iniharap sa kanya. Ibinigay ko sa iyo ang tiwala ko kagabi. Akala ko, iba ka sa lahat. Pero tama sila. Isa ka lang hamak na basura na naghahanap ng pagkakataong makalamang. Haring, pakinggan mo ako. Tumahimik ka. Sigaw ni Haring na ikinagulat ng lahat. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Mula sa oras na ito, fired ka na. At sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan sa ginawa mong pagtatraidor sa imperyo. Inagaw ni Haring ang envelope mula kay Kislap at itinapon ang laman nito sa mukha ni Sining. Ang mga papel ay nagliliparan sa paligid ng dalaga, tila mga puting ibon na may dalang malas. Security! Ilabas ang babaeng iyan at tumawag kayo ng pulis. Bulyaw ni Haring bago tumalikod ng walang lingon-lingon. Habang kinalakalad si Sining palabas, nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Kislap at ang madilim na tingin ni Tito Dahas. Pero ang mas masakit para kay Sining ay ang likod ni Haring na unti-unting lumalayo. Sa labas ng gusali, sa gitna ng init ng araw, itinapon si Sining sa kalsada. Ang kanyang mga gamit ay ikinalat sa paligid niya. Pinanood niya ang malaking logo ng Imperio Group sa itaas ng gusali.
Hindi pa tayo tapos, Haring Bagus. Bulong ni Sining habang pinupunasan ng dugo sa kanyang labi. Akala nyo ay natalo nyo na ang janitress, pero hindi nyo alam na ang reynang pinalayas nyo ang siyang kukuha ng korona nyo. Isang itim na Mercedes-Benz ang biglang huminto sa tapat ni Sining. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakasuit, ang personal na abogado ni Don Agos. Miss Sining Marilag, sabi ng abogado habang binubuksan ang payong para sa kanya. Handa na po ang lahat. Ang board ay naghihintay na sa iyong pagbabalik. Tumingin si Sining sa gusali sa huling pagkakataon. Wala na ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang natira na lang ay ang bagsik ng isang marilag na handang bawiin ang lahat. Nakalubog ang kalahati ng mukha ni Haring sa dilim sa loob ng kanyang malawak na opisina. Hindi niya binuksan ang mga ilaw. Tanging ang liwanag mula sa mga gusali sa labas ang nagbibigay ng asul na kintab sa kanyang lamesa. Hawak niya ang baso ng whiskey pero hindi niya ito iniinuman. Ang kanyang paningin ay nakapako sa basurahang nasa sulok. Ang basurahang kung saan itinapon ng mga guard ang mga gamit ni Sining kanina. Kanina pa nakaalis ang lahat. Ang gusali ay tahimik na pero sa loob ng isip ni Haring, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang boses ni Sining. Hindi po nasusukat ang halaga ng tao sa presyo ng sapatos niya, sir. Binuksan ni Haring ang kanyang drawer at kinuha ang puting panyo na nakita niya sa sahig matapos kaladkarin si Sining palabas. May bahid ito ng ulan at kaunting putik. Ito ang panyong ibinigay niya sa dalaga sa opisina ni Dahas. Bakit ba siya nagagalit ng ganito? Bakit ba parang may bahagi ng kanyang dibdib na rurok sa sakit? Gayong isa lang naman itong hamak na janitress na nagnakaw sa kanya? Dapat ay natutuwa ako. Nahuli ang espiya. Bulong ni Haring sa sarili. Pero hindi siya natutuwa. Ang alaala ng gabi sa elevator. Ang malambot na boses ni Sining habang hinuhuni ang oyayi. Ang init ng kamay nito na nagpakalma sa kanyang takot ay tila isang laso na kumakalat sa kanyang sistema. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Kislap na nakasuot ng isang hapit na pulang damit, tila nagdiriwang. Haring darling, bakit ka nandito sa dilim? Let's go! Celebrate natin ang pagkakaalis sa basurang yan. Malambing na sabi ni Kislap habang humahawak sa balikat ni Haring. Marahas na inalis ni Haring ang kamay ni Kislap. Umuwi ka na, Kislap. Wala ako sa mood. Bakit? Dahil ba sa janitress na yon? Huwag mong sabihing nahulog ang loob mo sa isang magnanakaw? Pangungutya ni Kislap. Tumingin si Haring kay Kislap. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Sinabi ko na. Lumabas ka na. Nang makaalis si Kislap, muling binalot ng katahimikan ang kwarto. Kinuha ni Haring ang asul na envelope na naiwan sa kanyang lamesa. Binuklat niya ang mga dokumento. May isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Ang mga piraso ng papel na punit-punit na idinikit ng tape sa likod ng isa sa mga blueprint. Ang mga ito ay mula sa shredder ni Dahas. Binasa ni Haring ang mga nakasulat. Offshore account, Tito D. Nabitawan ni Haring ang baso ng whiskey. Nababasag ito sa sahig. Sa sandaling iyon, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang likuran. Si Sining ay hindi nagnanakaw ng dokumento. Tinitipon niya ang ebidensya laban kay Dahas. Pinagtatanggol niya ang kumpanya. Anong nagawa ko? Bulong ni Haring, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Samantala, sa isang eksklusibong mansyon sa labas ng lungsod, nakatayo si Sining sa tapat ng isang malaking bintana. Wala na ang kanyang asul na uniforme. Nakasuot siya ng isang mamahaling silk na pantulog at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Sa kanyang tabi ay ang abogadong si Attorney Rivera at ang matapat na sekretarya ng kanyang ama. Miss Sining, ang lahat ng shares ng iyong ama ay nailipat na sa ilalim ng iyong pangalan bilang legal trustee habang wala siyang malay. Paliwanag ni Attorney Rivera. Maging ang mga ebidensyang nakuha niyo sa opisina ni Dahas, bagamat kulang pa, ay sapat na para simulan ang imbestigasyon.
Hinawakan ni Sining ang isang gintong kwintas na may pendant na selyo ng pamilya Marilag. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha ng isang janitress, ay naging kasing talim na ngayon ng isang agila. Sapat na ang pagtatago sa dilim, Attorney Rivera. Sabi ni Sining, ang boses niya ay wala ng bakas ng pagiging ning. Ito ay boses ng isang babaeng handang maghari. Gusto kong ayusin ang isang emergency board meeting sa Martes. Siguraduhin mong lahat ng miyembro, lalo na si Haring Bagwis at Tito Dahas, ay naroon. Masusunod po, Miss Marilag. At isa pa, dagdag ni Sining habang tinititigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Gusto ko ang pinakamahusay na stylist sa bansa. Sa Martes, hindi nila makikilala ang babaeng itinapon nila sa kalsada. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang hitsura ng isang tunay na imperyo. Lumipas ang mga araw na parang isang matagal na paghihintay para sa parehong panig. Si Haring ay hindi makatulog, sinusubukang hanapin si Sining sa boarding house nito, pero nalaman niyang bakante na ang kwarto. Ang pagsisisi ay unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang posisyon sa kumpanya. Dumating ang Martes. Ang boardroom ng Imperyo Group ay puno ng tensyon. Nakaupo si Haring sa kabisera. Ang kanyang mukha ay halatang puyat at balisa. Sa kanyang kanan ay si Tito Dahas na tila kampanteng-kampante at sa kaliwa ay si Kislap na nakangiti pa sa mga miyembro ng board. Bakit ba tayo may emergency meeting? At sino ang nagpatawag nito? Tanong ni Dahas habang tumitingin sa kanyang relo. Nasaan ang bagong kinatawan ni Don Agos? Bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Isang malakas na tunog ng mga takong ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pumasok ang dalawang bodyguard. Kasunod ang abogadong si Attorney Rivera. At sa huli, pumasok ang isang babaeng nagpatigil sa paghinga ng lahat. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting power suit na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay naka-straight at bumabagsak sa kanyang mga balikat. Ang kanyang makeup ay simple pero nagbibigay ng awtoridad sa kanyang mukha. Higit sa lahat, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Haring, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang kapantay. Halos malaglag ang panga ni Kislap. Si Tito Dahas ay napatayo sa gulat, habang si Haring ay parang nakakita ng isang multo mula sa kanyang pinakamagandang panaginip. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi ng babae. Ang kanyang boses ay tila isang musika na may halong awtoridad. Pasensya na kung medyo natagalan ang pagpapakilala ko. Lumapit siya sa bakanteng upuan sa tapat ni Haring at marahang inilapag ang kanyang designer bag sa lamesa. Ako si Sining Marilag, panimula niya, habang nakatingin ng diretso sa nanlalaking mga mata ni Haring, ang nag-iisang tagapagmana ni Don Agos Marilag. At simula ngayong araw, ako ang tatayo bilang inyong bagong Chief Executive Officer. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat isa. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Haring Bagwis. Nakatayo pa rin siya. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa lamesa. Tila ba kung bibitaw siya ay guguho ang kanyang buong mundo. Tinitigan ni Sining ang bawat isa sa kanila. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na galit, kundi isang klase ng kapayapaan na mas nakakatakot kaysa sa pagsigaw. Umupo siya ng dahan-dahan sa kabisera. Ang upuang dati ay pag-aari ng kanyang ama at pansamantalang hiniram ni Haring. Mukhang nakakita kayo ng multo. Basag ni Sining sa katahimikan. Ang boses niya ay malinaw, puno ng awtoridad, at malayo sa paos na boses ni Ning. Imposible ito, biglang sigaw ni Kislap habang itinuturo si Sining. Haring, huwag kang maniwala. Isang hamak na janitress lang ang babaeng yan. Isa itong panloloko. Attorney Rivera,
Magkano ang ibinayad niya sa'yo para gawin ang palabas na ito? Hindi man lang lumingon si Sining kay Kislap. Nanatili ang kanyang tingin kay Haring. Sa kabilang banda, si Attorney Rivera ay kalmadong naglabas ng mga dokumento mula sa kanyang folder. Miss Panganiban, ang mga dokumentong ito ay pirmado ng Securities and Exchange Commission at ng mga Board of Trustees ng Pamilya Marilag, pahayag ni Attorney Rivera. Si Miss Sining Marilag ay ang nag-iisang anak ni Don Agos. Ang kanyang pagtatrabaho bilang janitress ay bahagi ng isang internal investigation na hiniling mismo ng kanyang ama bago ito mawalan ng malay. Ang lahat ng nakita, narinig, at naranasan niya sa loob ng kumpanyang ito ay nakatala at may ebidensya. Napaupo si Tito Dahas sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula sa galit ay biglang naging abo ang kulay. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Lahat ng kanyang transaksyon, lahat ng kanyang pagnanakaw, alam na ng babaeng nasa harap niya. Sining. Sa wakas ay nakapagsalita si Haring. Ang kanyang boses ay basag, puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Bakit kailangang dumaan sa ganito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Sining. Sinabi, noong unang araw pa lang, Haring, sinubukan kong magpakatotoo. Pero ano ang sabi mo? Ang sabi mo, ang presyo ng sapatos mo ay mas mahal pa sa buhay ko. Noong itinanim nila ang ebidensya sa locker ko, nagmakaawa ako sa iyo na pakinggan ako. Pero mas pinili mong maniwala sa suot kong uniforme kaysa sa katotohanang nasa harap mo na. Tumayo si Sining at lumapit kay Haring. Huminto siya sa tapat nito, sapat na malapit para maramdaman nila ang galit at pagsisisi na namamagitan sa kanila. Ang uniformeng suot ko noon ay hindi mantsa sa pagkatao ko, Haring. Bulong ni Sining. Ang tunay na mantsa ay ang pag-uugali niyo. Ang pagtrato niyo sa mga taong akala niyo ay mas mababa sa inyo. Hinarap ni Sining ang buong board. Simula ngayong araw, magkakaroon ng malawakang audit sa lahat ng departments. Tito Dahas, suspendido ka sa iyong posisyon habang isinasagawa ang investigasyon sa Project Lason. May mga dokumento na akong hawak at hindi na ito mabubura pa ng kahit anong shredder. Hindi mo pwedeng gawin ito, protesta ni Dahas. Pero agad siyang pinatahimik ng mga bodyguard na pumasok sa loob. At ikaw, Kislap, lumingon si Sining sa babaeng nanginginig na ngayon sa galit. Ang kontrata ng pamilya mo sa kumpanyang ito ay tinatapos ko na. Maari mo nang kunin ang mga gamit mo. Huwag mong hintayin na ipakaladkad kita palabas, gaya ng ginawa niyo sa akin nung isang linggo. Umalis si Kislap na sumisigaw, pero walang sino man ang nakinig sa kanya. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa bagong CEO. Naiwan si Haring na nakatayo pa rin sa tabi ni Sining. Inaasahan niyang siya na ang susunod na palalayasin. Inaasahan niyang mawawala na sa kanya ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Nakayuko siya, handang tanggapin ang hatol ng babaeng minahal niya sa paraang hindi niya inakala. Tumingin ka sa akin, Haring Bagwis, utos ni Sining. Dahan-dahang inangat ni Haring ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Hindi kita tatanggalin sa kumpanya, sabi ni Sining na ikinagulat ni Haring. Masyado kang magaling sa trabaho mo para lang itapon. Pero hindi ka na CEO. Simula ngayong araw, ikaw ang magiging personal na assistant ko. Ikaw ang susunod sa bawat utos ko. Ikaw ang magdadala ng gamit ko. Ikaw ang mag-aayos ng schedule ko. At ikaw ang maglilinis ng opisina ko kapag madumi ito. Nanlaki ang mga mata ni Haring. Assistant? Sining, seryoso ka ba? Madam CEO, Haring. Iyon ang itatawag mo sa akin. Pagtatama ni Sining, lumakad siya pabalik sa kanyang mesa at naupo ng may dignidad. Gusto kong maranasan mo ang pakiramdam ng maglingkod. Gusto kong makita mo ang mundo mula sa ibaba.
para kapag bumalik ka na sa itaas, hindi mo na muling makalimutan kung paano rumespeto sa kapwa. Huminga ng malalim si Haring. Sa kabila ng kahihiyan, sa kabila ng pagbagsak ng kanyang posisyon, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Hindi siya pinalayas ni Sining. Binigyan siya nito ng pagkakataong manatili kahit na sa pinakamababang paraan. Masusunod, Madam CEO, mahinang sagot ni Haring. Yumuko si Haring bilang tanda ng pagtanggap sa kanyang bagong tungkulin. Walang cliffhanger na naghihintay, kundi isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Isang pagbabaliktad ng kapalaran kung saan ang dating hari ay naging lingkod at ang dating alipin ay naging reyna. Sa gitna ng boardroom, nagsimula ang isang bagong laro. Pero sa pagkakataong ito, ang layunin ay hindi na ang pabagsakin ng isa't isa, kundi ang muling buuin ang mga pusong nadumihan ng mapagmalaking mundo. 7:00 pa lang ng umaga, nakatayo na si Haring sa tapat ng pintuan ng opisina na dati ay sa kanya. Pero ngayon, wala na ang kanyang pangalan sa gintong plaque. Ang nakasulat na doon ay Sining Marilag, Chief Executive Officer. Nakasuot pa rin siya ng suit pero wala na ang dating yabang sa kanyang tindig. Hawak niya ang isang clipboard at ang susi ng opisina. Hindi siya makapaniwala na ang bilyonaryong tulad niya ay naghihintay ngayon sa pagdating ng isang babaeng dati ay tinataboy niya lang. Eksaktong 7:30, bumukas ang elevator. Lumabas si Sining na nakasuot ng isang kulay asul na dress na tila sumisimbolo sa kanyang dating uniforme. Pero ang tela nito ay mamahalin at ang bawat tahi ay perpekto. Kasunod niya ang 2 bodyguard. Pero nang makita niya si Haring, pinahinto niya ang mga ito. Magandang umaga, Madam CEO, bati ni Haring. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Hindi tumigil sa paglalakad si Sining. Dinaanan niya lang si Haring at pumasok sa loob ng opisina. Late ka ng 5 minuto, Haring. Sa kumpanyang ito, ang oras ay ginto. Huwag mong isiping dahil dati kang CEO ay bibigyan kita ng special treatment. Napalunok si Haring at sumunod sa loob. Pasensya na po, madam. Akala ko po ay 8:00 ang simula ng shift. Ang shift ng isang assistant ay nagsisimula bago pa dumating ang kanyang boss. Sagot ni Sining habang inilalapag ang kanyang bag. Tumingin siya sa kanyang lamesa. Nasaan ang kape ko? Kukuha pa lang po ako, sabi ni Haring. Gusto ko ng Barako coffee. Walang asukal, walang cream. At gusto ko, ikaw mismo ang magtitimpla, hindi ang vending machine. Utos ni Sining. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Haring. At tandaan mo, Haring, huwag mo itong itatapon sa sapatos ko. Ramdam ni Haring ang pait ng biro ni Sining. Tumango siya at mabilis na lumabas para pumunta sa pantry. Doon, sinalubong siya ng mga bulong-bulungan ng mga empleyado. Nakita niya ang mga dating tauhan niya na ngayon ay pinagtatawanan siya sa talikuran. Tingnan niyo si Sir Haring assistant na lang pala siya ngayon ng dating janitress. Bulong ng isang manager na dati ay palaging pinapagalitan ni Haring. Karma nga naman. Dati kung makapagsalita siya, akala mo kung sino. Ngayon, tagatimpla na lang ng kape. Sagot naman ng isa pa. Masakit para kay Haring. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaalala sa kanila kung sino siya. Pero habang hawak niya ang tasa ng kape, naalala niya ang mukha ni Sining noong itinapon niya ito sa kalsada. Mas masakit siguro ang naranasan nito kaysa sa mga bulong na naririnig niya ngayon. Bumalik siya sa opisina at maingat na inilapag ang kape sa harap ni Sining. Ito na po ang kape niyo, madam, sabi ni Haring. Tinikman ito ni Sining na natiling seryoso ang kanyang mukha. Masyadong matapang, gaya mo. Inabot ni Sining ang isang makapal na tumpok ng mga folder. Ayusin mo ang mga files na yan base sa PETSA at priority. Gusto ko ring tawagan mo ang lahat ng supplier na may utang sa atin at sabihin kailangan nilang magbayad sa loob ng 24 oras. Kung hindi, kakansilahin natin ang kontrata nila.
Pero madam, baka mabigla sila. Haring, putol ni Sining sa kanya. Sino ang CEO dito? Ikaw o ako? Kayo po, madam. Sagot ni Haring, sabay yuko. Buong araw na nagtrabaho si Haring, wala siyang tigil sa pagtakbo mula sa isang department patungo sa isa pa. Siya ang nagdadala ng mga mabibigat na box. Siya ang nag-aayos ng mga gusot sa schedule at siya ang tumatanggap ng mga reklamo ng mga tao. Sa pagtatapos ng araw, ang kanyang suit ay gusot-gusot na at ang kanyang mga paa ay kumakabit sa pagod. Bandang 6:00 ng gabi, pumasok si Sining sa break room at nakita si Haring na nakaupo sa isang tabi. Hinihilot ang kanyang mga paa. Napansin ni Sining ang isang matandang janitor na lumapit kay Haring at nag-abot ng isang bote ng tubig. Inom ka muna, iho. Mahirap talaga ang magsimula sa ibaba. Sabi ng matandang janitor. Salamat po, Mang Isko, sagot ni Haring. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala kahirap ang ginagawa niyo araw-araw. Pasensya na po kung dati ay hindi ko kayo pinapansin. Napangiti ang matanda. Ayos lang yon. Ang mahalaga, natututo ka. Pinanood ni Sining ang eksenang iyon mula sa malayo. Ang kanyang puso, na dati ay parang bato, ay tila lumalambot. Nakikita niyang unti-unting nagbabago si Haring. Hindi na ito ang mapagmataas na leon. Isa na itong taong nagsisimulang makakita ng halaga sa bawat antas ng buhay. Lumapit si Sining sa kanila. Agad na tumayo si Haring at inayos ang kanyang sarili. Madam CEO, bati ni Haring. Tapos na ang trabaho mo para sa araw na ito, Haring. Sabi ni Sining, maari ka nang umuwi. Salamat po, madam, sabi ni Haring. Tungkol po sa audit bukas, handa na po ang lahat ng reports na hiningi niyo. Tumingin si Sining sa kanya at sa unang pagkakataon, matapos ang revelasyon, wala nang lamig sa kanyang mga mata. Salamat, Haring. Magpahinga ka na. Habang naglalakad si Haring palabas ng gusali, naramdaman niya ang isang kakaibang klase ng pagod. Isang pagod na may kasamang dangal. Hindi na siya ang hari ng kumpanya, pero pakiramdam niya ay mas naging tao siya sa loob ng isang araw na pagiging assistant kaysa sa 5 taon niya bilang CEO. At si Sining, habang nakatingin sa bintana ng kanyang opisina, ay alam na ang kanyang plano ay nagtatagumpay. Hindi lang niya binabawi ang kumpanya, binubuo niya rin ang lalaking sa kabila ng lahat ay hindi niya kayang tuluyang kamuhian. Ang mantsa sa uniforme ay dahan-dahang nabubura, hindi ng sabon, kundi ng pagpapakumbaba. Ilang linggo na ang lumipas mula nang baliktarin ni Sining ang mundo ni Haring Bagwis. Ang dating CEO ay isa ng ganap na personal assistant. Sanay na siya ngayon sa pagtimpla ng kape ni Sining. Walang asukal, walang cream, pero may kasamang respeto. Ang kanyang mga araw ay puno ng pag-aayos ng schedules, paghahanda ng mga report, at pagsunod sa bawat utos ng bagong reyna ng imperyo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi pagkaalipin ang nararamdaman ni Haring. Sa bawat araw na nakikita niya kung paano patakbuhin ni Sining ang kumpanya, lalong lumalalim ang kanyang paghanga. Nakita niya kung paano kausapin ni Sining ang mga janitor na parang kapamilya. Nakita niya kung paano nito aprubahan ang isang benepisyo para sa mga single parents sa kumpanya. Isang bagay na hindi niya kailanman naisip gawin. Nakikita niya si Ning sa loob ni Sining Marilag. Ang tapang, ang talino, at ang puso para sa mga maliliit. Lahat ng katangiang minahal niya sa babaeng nakasuot ng kupas na uniforme ay naroon pa rin. Mas nagniningning ngayon sa ilalim ng liwanag ng kapangyarihan. Isang gabi, naabutan ni Haring si Sining na nakatulog sa kanyang mesa, napapaligiran ng sandamakmak na dokumento. 11:00 na ng gabi, pero hindi pa rin ito umuuwi. Ang audit sa mga transaksyon ni Tito Dahas ay malapit nang matapos, at si Sining mismo ang nangunguna sa pagsusuri ng bawat papel. Dahan-dahang lumapit si Haring.
Inalis niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ng natutulog na dalaga. Kitang-kita niya ang pagod sa mukha nito, ang bahagyang pangingitim sa ilalim ng mga mata at ang pagkunot ng noo kahit sa pagtulog. Kinuha ni Haring ang kanyang coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Sining. Bumalik siya sa kanyang maliit na mesa sa labas ng opisina at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Hindi niya iiwanan ang babaeng ito. Hindi na muli. Nagising si Sining sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Nagulat siya nang makitang hindi ang kanyang lamesa ang kanyang hinihigaan, kundi ang malambot na sofa sa loob ng opisina. At ang coat na nakakumot sa kanya, amoy ito ni Haring. "Gising ka na pala," sabi ni Haring mula sa pintuan. May dalang tray na may lamang mainit na sopas at isang baso ng tubig. "Haring, anong ginagawa mo pa dito?" tanong ni Sining habang umuupo. "Hindi kita pwedeng iwanang mag-isa dito," sagot ni Haring. Inilapag ang tray sa harap niya. "Kainin mo to. Hindi ka pa naghahapunan kagabi." Tinitigan ni Sining si Haring. Ang dating mapagmataas na hari ay tila isang maamong tupa na ngayon. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi niya pa nakikita dati. Isang malalim na pag-aalala. "Bakit mo ginagawa to?" tanong ni Sining. Huminga ng malalim si Haring at naupo sa sahig sa harap ni Sining. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng dalaga. "Dahil nagsisisi ako, Sining," panimula ni Haring. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Araw-araw, gabi-gabi, pinagsisisihan ko ang araw na itinapon kita palabas ng gusaling ito. Noong una, akala ko ay galit ako dahil nilinlang mo ako, pero nalaman ko, galit ako sa sarili ko dahil ang babaeng pilit kong itinataboy ay ang tanging babaeng nagparamdam sa akin na tao ako." Nangingilid ang mga luha sa mata ni Haring. "Patawarin mo ako, Sining. Hindi ko nakita ang halaga mo dahil nabulag ako sa yaman at kapangyarihan. Pinalayas kita dahil natakot ako. Natakot akong mahalin ang isang tao na akala ko ay hindi ko kauri. Pero mali ako. Ikaw, Sining, si Sining Marilag. Kayong dalawa ang nag-iisang babaeng gusto kong makasama." Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Sining. Ang lahat ng galit at sakit na kinimkim niya ay unti-unting natutunaw sa bawat salita ni Haring. "Haring, hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad," sabi ni Haring. "Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na patunayan sa'yo na ang Haring Bagwis na nakilala mo sa elevator ay ang totoong ako, hindi ang halimaw na nakaupo sa tronong ito." Dahan-dahang inangat ni Haring ang kanyang kamay at pinunasan ng mga luha sa pisngi ni Sining. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na ngayon. Ang kanilang mga paghinga ay naghahalo sa hangin. Ang tensyon sa pagitan nila ay hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang pag-ibig na pilit nilang tinatakasan pero patuloy silang hinahabol. Habang nagaganap ang lahat ng ito, sa isang madilim na parking lot sa kabilang bahagi ng lungsod, isang transaksyon ang isinasara. "Sigurado ka ba sa plano mo, Dahas?" tanong ng isang lalaking may peklat sa mukha. "Wala na akong ibang pagpipilian," sagot ni Tito Dahas habang inaabot ang isang maleta na puno ng pera. Malapit nang lumabas ang resulta ng audit. Bago pa mangyari yon, kailangan ko nang tapusin ang lahat. Kung hindi mapapa sa akin ang imperyo, sisiguraduhin kong walang sino man ang makikinabang dito. Lalo na ang Sining Marilag na yan. Itinaas ni Dahas ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang litrato ni Sining na kuha mula sa malayo. Isang madilim at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang laro ay papasok na sa pinakamadugo nitong yugto. Ang araw ng paglalabas ng resulta ng audit ay dumating. Ang buong Imperyo Group ay puno ng tensyon. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, naghihintay sa kung sino ang babagsak at kung sino ang mananatili.
Sa loob ng opisina ni Sining, abala siya at si Haring sa paghahanda ng huling presentasyon para sa board. Okay na ba ang lahat ng slide, asin Haring? Tanong ni Sining habang inaayos ang kanyang blazer. Handa na ang lahat, Madam CEO. Sagot ni Haring. Pero hindi sa presentasyon na katuon ang kanyang tingin, kundi sa mukha ni Sining. May kakaibang kaba siyang nararamdaman. Isang masamang kutob na hindi niya maipaliwanag. Sining, pagkatapos nito, mag-usap tayo. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Ngumiti si Sining. Sige, pagkatapos nating ibagsak ang mga ahas sa kumpanyang ito, mayroon tayong lahat ng oras sa mundo. Papunta na sila sa boardroom nang biglang tumunog ang fire alarm. Isang malakas at nakakabinging sirena ang umalingaw-ngaw sa buong gusali. Sunog! May sunog sa 15 palapag. Sigaw ng isang guard na tumatakbo. Nagsimulang magpanik ang mga tao. Nagsisiksikan sila papunta sa mga fire exit. Agad na hinawakan ni Haring ang kamay ni Sining. Dito tayo! Huwag kang bibitaw sa akin! Sigaw ni Haring sa gitna ng ingay. Pero bago pa sila makarating sa hagdanan, hinarangan sila ng 2 lalaking nakaitim na bonnet. Ang isa sa kanila ay may hawak na baril. Sumama ka sa amin, Miss Marilag, sabi ng lalaki. Agad na itinago ni Haring si Sining sa likod niya. Hindi kami sasama sa inyo. Sino kayo? Ang utos sa amin ay kunin ang babae. Kung manlalaban ka, idadamay ka namin. Sagot ng isa pa. Alam ni Haring na hindi ito ordinaryong holdapan. Ito ay isang plano. At ang nag-iisang taong may motibo para gawin ito ay si Tito Dahas. Sining, tumakbo ka. Utos ni Haring. Habang sinusubukan niyang labanan ang mga lalaki. Pero huli na ang lahat. Isang panyo na may pampatulog ang mabilis na itinakip sa ilong at bibig ni Sining. Sa loob lang ng ilang segundo, nawalan ng malay ang dalaga. Sinining! Sigaw ni Haring. Bago pa man makalapit si Haring, isang malakas na palo sa batok ang nagpabagsak sa kanya. Ang huli niyang nakita, bago siya mawalan ng malay, ay ang walang buhay na katawan ni Sining na binubuhat ng mga lalaki palayo. Nagising si Haring na masakit ang ulo at nasa loob ng isang abandonadong bodega. Madilim, maalinsangan, at amoy kalawang ang paligid. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa isang silya. Ilang metro mula sa kanya, nakatali rin sa isang poste si Sining na unti-unti nang nagkakamalay. Haring, nasaan tayo? Tanong ni Sining, halatang natatakot. Sining, okay ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Nag-aalalang tanong ni Haring. Mula sa dilim, lumabas si Tito Dahas, pumapalakpak ng dahan-dahan. Ang sweet niyo namang dalawa, nakakaiyak. Dahas, pakawalan mo kami. Sigaw ni Haring. Hayop ka, wala kang makukuha sa amin. Tumawa si Dahas. Wala? Haring, nakuha ko na ang gusto ko. Habang nagkakagulo ang lahat sa pekeng sunog na yon, inilipat na ng mga tauhan ko ang natitirang pera ng imperyo sa mga account ko sa ibang bansa. Bukas, wala na ako sa Pilipinas. Bakit mo pa kami dinala dito? Kung nakuha mo na ang pera, bakit hindi ka na lang umalis? Tanong ni Sining. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Dahil sa'yo, Sining, sagot ni Dahas habang hinahaplos ang mukha ng dalaga. Ikaw ang sumira ng lahat ng plano ko. Dapat sana, ako ang CEO ngayon. Dapat sana, akin ang lahat. Pero dumating ka at dahil dyan, kailangan mong magbayad. Inilabas ni Dahas ang isang baril at itinutok ito sa ulo ni Sining. Huwag! Dahas, ako na lang. Ako ang patayin mo. Huwag siya. Pagsusumamo ni Haring, pilit na pinipiglas ang kanyang mga tali. Pakiusap. Huwag si Sining. Napatingin si Sining kay Haring. Sa gitna ng panganib, sa bingit ng kamatayan, nakita niya ang tunay na pag-ibig sa mga mata ng lalaki. Isang pag-ibig na handang isakripisyo ang sarili. Ang drama mo, Haring, sabi ni Dahas. Sige,
Pagbibigyan kita. Mamili ka. Sino sa inyo ang unang mamamatay? Habang nagaganap ang lahat ng ito, hindi alam ni Dahas na ang coat na suot ni Haring ay may nakatagong GPS tracker, isang security protocol na ipinalagay ni Sining para sa lahat ng executive matapos ang mga banta sa kumpanya. At sa labas ng bodega, isang team ng mga pulis ang dahan-dahan ng pumapalibot. Oras na para magpaalam, Sining, sabi ni Dahas habang kinakalabit ang gatilyo. Dahas, huwag. Bang! Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Pero hindi si Sining ang tinamaan. Sa isang iglap, gamit ang lahat ng kanyang lakas, nagawa ni Haring na sirain ang silyang kinauupuan niya. Tumakbo siya at hinarang ang kanyang katawan sa harap ni Sining, kasabay ng pagputok ng baril. Tinamaan si Haring sa kanyang tagiliran. Napaluhod siya sa sakit, pero hindi niya inalis ang kanyang mga mata kay Sining. Okay, ka lang ba? Hirap na tanong ni Haring. Sa pagkakataong yon, sinira ng mga pulis ang pintuan ng bodega. Pulis! Ibaba ang baril. Natuliro si Dahas. Nagkaroon ng palitan ng putok. Sa gitna ng kaguluhan, gumapang si Sining papunta kay Haring na nakahandusay na sa sahig at naliligo sa sarili niyang dugo. Haring! Haring, lumaban ka! Huwag mo akong iwan! Umiiyak na sigaw ni Sining habang yakap-yakap ang lalaki. Hinawakan ni Haring ang pisngi ni Sining. Sining, patawarin mo ako sa lahat. Mahal, na mahal kita. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Haring. Ang kanyang kamay ay bumagsak mula sa mukha ni Sining. Haring! Gumising ka! Haring! Ang huling sigaw ni Sining ay napuno ng sakit at pagkawala, isang sigaw na tila sumisira sa katahimikan ng bodega. Sa gitna ng mga pulis na sumusugod at sa katawan ni Dahas na bumabagsak, tanging ang pag-iyak ng isang reyna para sa kanyang nasirang hari ang nangingibabaw. Isang mahabang linggo ang lumipas mula ng gabing iyon sa bodega. Sa bawat segundo, nararamdaman ni Sining ang matinding pagkabahala. Nakahiga si Haring sa isang private room sa ospital, walang malay. Ang bala ay malapit sa kanyang puso at sinabi ng mga doktor na milagro na lang kung siya ay magigising. Tito Dahas ay nasa kulungan. Ang lahat ng kanyang transaksyon, kabilang ang pekeng sunog at ang pagdukot kina Haring at Sining, ay nabunyag. Si Kislap ay na-blacklist na sa industriya at umalis ng bansa. Ang Imperyo Group ay dahan-dahang bumabalik sa normal, sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Sining. Ngunit ang lahat ng tagumpay na ito ay walang kabuluhan kung wala si Haring. Nakatitig si Sining sa mukha ni Haring. Payapa itong natutulog, ngunit ang makina sa tabi niya ang nagsasabing hindi pa rin ligtas ang kanyang kalagayan. Hinawakan ni Sining ang kamay ni Haring. Magaling na ang mga galos niya mula sa pagkakatali, ngunit ang sugat sa kanyang tagiliran ay nasa critical pa ring estado. Haring, gumising ka na! Bulong ni Sining. Ang kanyang boses ay basag. Huwag mo akong iwanan. Hindi ko kayang mag-isa sa imperyo. Hindi ko kayang mag-isa sa buhay na ito. Isang araw, habang nagsusubuan ng pagkain si Sining sa kanyang ama, na dahan-dahan nang nagkakamalay, tumunog ang kanyang cellphone. Si Tina ang tumatawag. Madam CEO! Gising na po si Sir Haring! Sigaw ni Tina, puno ng kagalakan. Agad na napatayo si Sining. Halos maihagis niya ang kanyang cellphone. Talaga? Ngayon na ako pupunta. Tumakbo si Sining sa kwarto ni Haring. Naabutan niya ang mga doktor at nurse na nag-e-examine sa lalaki. Nakabukas na ang mga mata ni Haring. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng yabang at kapangyarihan, ay ngayon ay tila may kakaibang kinang. Sining! Mahinang sabi ni Haring, at sa unang pagkakataon, nakita ni Sining ang isang tunay na ngiti sa labi ng lalaki. Agad na lumapit si Sining at niyakap ng mahigpit si Haring. Pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Haring, salamat sa Diyos at gising ka na. Natakot ako.
Natakot na baka... Shh! Sabi ni Haring habang hinahaplos ang buhok ni Sining. Nandito na ako. Hindi na ako aalis pa. Sa sumunod na araw, nagsimula na ang pagpapagaling ni Haring. Habang nagpapagaling, mas lumalim ang ugnayan nilang dalawa ni Sining. Wala nang agwat, wala nang harang. Ang dating galit ay napalitan ng isang malalim na pagmamahalan at respeto. Madam CEO, gusto mo po ba ng kape? Tanong ni Haring isang umaga habang nag-aabot ng isang tasa ng mainit na kape kay Sining. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nakasuot ng suit, kundi ng isang hospital gown. Ikaw ang nagtimpla niyan? Tanong ni Sining habang tinatanggap ang tasa. Pinilit ko po ang nurse na hayaan akong gamitin ang pantry. Ngiti ni Haring. Walang asukal, walang cream, gaya ng gusto mo. Tinikman ni Sining ang kape. Masyadong matamis. Naglagay ka ng asukal, hindi ba? Nagulat si Haring. Pipo? Hindi po, madam. Ganoon po talaga ang lasa ng barako. Tumingin si Sining sa kanya. Talaga? Kasi sa pagkakaalala ko, ang barako ko ay dapat matapang, hindi matamis, gaya ng pag-uugali mo dati. Hindi makasagot si Haring. Pinagpapawisan siya. Bakit ka pinagpapawisan, Haring? Tanong ni Sining habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sigurado ka bang gising na ang lahat ng alaala mo? Paano? Oo naman! Gising na ako, Sining! Depensa ni Haring. Pilit na iniiwas ang tingin. Talaga? Sino ako? Tanong ni Sining. Halos idikit na ang kanyang mukha sa mukha ni Haring. Ikaw si Sining Marilag, ang CEO ng imperyo, ang babaeng mahal ko. Mabilis na sagot ni Haring. Ngumiti si Sining. Mali. Sining ako. Ang janitress na tinapunan mo ng kape sa sapatos mo. Ang janitress na tinawag mong basura. Ang janitress na niligtas mo sa bodega. Sining, ako. Hindi mo pa rin natatandaan, Haring? Tanong ni Sining habang nagpapanggap na nalulungkot. Akala ko, nakalimutan mo na ako. Akala ko, nakalimutan mo na ang lahat ng pinagsamahan natin. Ang yakap mo sa elevator, ang panyo mo, ang mga luha mo noong umiyak ka sa harap ko. Biglang tumawa ng malakas si Haring. Hindi niya na napigilan pa. Ha! Nahuli ka na. Pinapaikot mo ako, Sining. Nanlaki ang mga mata ni Sining. Anong? Haring! Ibig sabihin, nagpapanggap ka lang? Tumango si Haring at tawa pa rin ng tawa. Gusto ko lang makita kung gaano ka mag-aalala sa akin. Akala ko ba matalino ka? Nahuli mo pa ang plano ni Dahas pero hindi mo nahuli ang simpleng pagpapanggap ko? Pinaghahampas ni Sining ang dibdib ni Haring, ngunit may halong tuwa at relief. Ang kapal ng mukha mo, Haring. Pinakaba mo ako. Niyakap ni Haring si Sining. Salamat, Sining. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon. Salamat dahil minahal mo ang isang hari ng kasungitan. Hinayaan ni Sining ang kanyang sarili na malunod sa yakap ni Haring. Alam niyang sa likod ng lahat ng biro, ang pagsisisi ni Haring ay totoo. At ang pag-ibig niya para sa dalaga ay totoo. Isang araw, habang nakaupo si Haring sa wheelchair at kasama si Sining na inaalagaan ng kanyang ama sa isang malawak na hardin ng ospital, hinawakan ni Haring ang kamay ni Sining. Sining, may gusto akong ipangako sa'yo, sabi ni Haring. Simula ngayon, ang Imperyo Group ay magbabago. Wala nang magiging mayaman at mahirap. Lahat ay pantay-pantay. Lahat ay may halaga. Ngumiti si Sining. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Alam ko, Haring. Alam kong magiging isang mabuting pinuno ka. At alam kong, sa wakas, handa na tayong magsimula ng bagong kabanata. Sa hardin na yon, sa ilalim ng sinag ng araw, hindi na isang janitress at isang CEO ang nakaupo. 2 taong naghilom ang sugat ng nakaraan. 2 taong natutong magmahal sa kabila ng pagkakaiba.
at dalawang taong handang harapin ang hinaharap ng magkasama. Ang kanilang kwento ay patunay na ang tunay na korona ay hindi nakikita sa suot na kasuotan, kundi sa puso na handang magmahal at magpatawad. Lumipas ang 1 taon, ang Imperyo Group ay nagbago ng malaki. Hindi na ito ang kumpanyang puno ng takot at pagmamalupit. Sa ilalim ng pamumuno ni CEO Sining Marilag at co-CEO Haring Bagwis, ang kumpanya ay naging simbolo ng pagkakapantay-pantay at malasakit. Ang mga janitor at service crew ay may sarili ng benepisyo at mga programa para sa kanilang paglago. Ang mga empleyado ay mas masaya, mas tapat, at mas inspirado. Naging magaling na pinuno si Haring. Ang kanyang dating kasungitan ay napalitan ng isang matatag, ngunit makataong pamamalakad. Siya ang utak sa likod ng mga bagong proyekto, habang si Sining naman ang puso na nagbibigay direksyon sa bawat hakbang. Ang kanilang partnership ay hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay. Isang araw, sa isang simpleng seremonya sa tabi ng karagatan sa probinsya ng Sansinag, ang lugar kung saan lumaki si Sining, ginanap ang kanilang kasal. Hindi ito engrandeng kasal, pero puno ito ng pag-ibig at sinseridad. Ang mga bisita ay piling-pili. Ang mga kaibigan ni Sining mula sa probinsya, ang mga tapat na empleyado ng imperyo na naging saksi sa kanilang pagbabago, at si Don Agos na unti-unti nang bumubuti ang kalusugan. Nakatayo si Haring sa altar, nakasuot ng isang puting barong Tagalog. Ang kanyang mga mata ay nagniningning nang makita si Sining na naglalakad sa aisle. Suot ang isang simpleng puting gown na gawa sa juicy at may suot na kwintas na selyo ng pamilya Marilag. Hindi korona ang suot niya sa ulo, kundi isang wreath ng sariwang bulaklak na gawa sa sampagwita. Mahal kita, Sining. Bulong ni Haring nang makalapit si Sining sa kanya. Mas mahal kita, Haring, sagot ni Sining. Sa harap ng altar, matapos ang kanilang pagpapalitan ng matatamis na oo, may isang tradisyon na pinili si Haring na gawin. Lumuhod siya sa harap ni Sining, kinuha ang kanyang mga kamay, at dahan-dahang hinugasan ang mga paa ng kanyang nobya gamit ang tubig na may halong bulaklak. Nanlaki ang mga mata ng mga bisita. Ito ay simbolo ng pinakamataas na pagpapakumbaba at paglilingkod. Ang pagkilala sa halaga ng isang tao, hindi sa posisyon nito, kundi sa puso nito. Sining Marilag, panimula ni Haring, habang nakaluhod pa rin. Dati, inalok ko sa iyo ang isang basang panyo sa opisina. Ngayon, inaalok ko sa iyo ang buong buhay ko. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na kinang ay hindi nakikita sa suot na korona, kundi sa busilak na puso. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na hari ay hindi ang namumuno sa trono, kundi ang naglilingkod ng may pagmamahal. Ikaw ang aking reyna, ang aking gabay, at ang aking pag-asa. Tinitigan ni Sining si Haring. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Haring Bagwis, ikaw ang nagturo sa akin na ang pinakamadilim na bahagi ng nakaraan ay kayang pagalingin ng pag-ibig. Ikaw ang nagpatawad sa akin sa aking mga sikreto, at ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas na humarap sa mundo. Mahal na mahal kita, at sa bawat araw, pipiliin kitang mahalin at maglingkod sa iyo, hindi bilang alipin, kundi bilang iyong katuwang. Matapos ang seremonya, nagdiwang sila sa isang simpleng salo-salo, nagtawanan, nagkwentuhan, at nagpatuloy sa paghubog ng isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Ang kwento ni Sining at Haring ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay kwento ng pagbabago, pagpapatawad, at pagtuklas ng tunay na halaga ng tao. Ito ay paalala na ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa taas ng posisyon, kundi sa lalim ng puso.